Isang makabuluhang araw sa inyong lahat. Ito ang pagsulat sa Piling Larangan Academic. Muli ako ang inyong guro, Binibining Lampa. Ikaw ay nasa ikapitong aralin na ng asignaturang ito at ang araling ito ay nakatuon sa pagsulat o pagbuo ng panukalang proyekto. Batid naman natin sa kasalukuyang kalagayan o sistema ng lipunan na mayroong mga kaganapan na maaaring magbunsod ng problema o suliranin sa tao. Kaya nga nangangailangan ito ng agarang pansin o pagtugon. Maaaring ito ay may koneksyon sa kakulangan ng isang bagay na nangangailangan ng biglaang solusyon o kaya naman ay paglulunsad ng mga pagbabago sa umiiral na sistema o paghahain ng programa para sa ikabubuti ng kondisyon ng isang samahan o organisasyon. Lahat ng ito, kung mapapansin, ay nagmumungkahi ng solusyon at mainam na mailatag ito sa isang formal na dokumento na tatawagin nating panukalang proyekto. Sa Ingles ay tinatawag ding project proposal. Kaugnay niyan, narito ang mga sumusunod na layunin. Una, nabibigyang kahulugan ng mga terminong akademiko na may kaugnayan sa piniling sulatin. Ikalawa, nakapaglalahad ng realistikong mungkahi para sa panlipunang pangangailangan base sa panukalang proyekto. At ikatlo, nakasusulat ng organisado, orihinal at kapani-paniwalang sulatin. Ang bahaging itong magsisilbing periodical test ninyo sa pamamagitan ng equivalent task na inilaan ko sa ating lesson package. Una, nais ko munang bigyan natin ng kahulugan ang salitang panukalang proyekto. Ibabatay natin ito sa punto de vista ng dalubhasang si Phil Bartel. Sa katunayan, ang mga dalubhasang babanggitin ko mamaya ay may koneksyon sa NGO o non-governmental organization. Karaniwan kasi ito ang mga samahan na bumubuo o gumagawa ng proposal ayon sa layunin o adhikain ng kanilang samahan. Unahin natin si Phil Bartel, bahagi ng Community Empowerment Collective, isang samahan na tumutulong sa NGO, kaugnay sa wastong pangangalap ng pondo at pagbubuo ng proposal. Ayon sa kanya, ito raw ay kasulatan ng mungkahing naglalaman ng mga plano ng gawaing ihaharap sa tao sa samahang pag-uukulan na tatanggap at magpapatibay nito. Ibig sabihin, ang panukalang proyekto ay pinoproseso para makakuha ng approval o pagtugon. Kaya ito ay mungkahi pa lamang. Isang suwestyon na nangangailangan ng approval o pagtugon. Kaya mahalaga na dapat ito ay detalyado, kumpleto, wasto o makatotohanan at komprehensibo ayon sa nilalaman. Kapag naglalatag tayo ng plano, mahalaga na mabigyan nito ng realistikong solusyon ang isang partikular na problema at hindi rin sapat na ito ay binabasa lamang. Kailangan ito ay inuulat at napakikinggan ng nakatataas upang higit silang makapagbigay ng paglilinaw kung ano ba ang nilalaman ng isang panukalang proyekto. Kaya bilang manunulat ng panukalang proyekto, kailangan maging handa rin tayo kung sakaling magkaroon ng kaugnay na tanong ang sino mang tatanggap nito. Pangalawa, pagbatayan naman natin si Besim Nebiu. Si Besim Nebiu ang may akda ng artikulong Developing Skills of NGO Project Proposal Writing. So ayon sa kanya, ito ay isang detalyadong deskripsyon ng mga inihahaing gawain na naglalayong lumutas ng isang problema o suliranin. Halos katulad ng binanggit ni Phil Bartel, parehong nagpapakita ng mungkahi o paghahain at kailangan magtaglay ng detalyadong deskripsyon. Malinaw dapat sa manunulat kung ano ang nais niyang ibigay na solusyon sa isang partikular na problema at kailangan ito ay magbigay ng benepisyo o positibong pagbabago sa komunidad o lipunan na tatanggap nito. Ngayon, gamitin nating pamantayan o standard ang mga sumusunod na ideya. Pag-usapan natin kung ano ang wastong nilalaman na dapat taglayin ng isang project proposal. Bigyang pansin natin ang tatlong mahalagang ideya. Una, ang panimula, susundan ng katawan, at tatapusin ng benepisyo at makikinabang. Sa bawat ideya, lalagyan natin ang mga kaugnay na bahagi kung paano ito nilalapat. Unahin natin ang bahagi ng panimula.
Sa panimula, mahalaga na ikonsidera o isaalang-alang ang suliranin ng isang partikular na komunidad o ng isang partikular na sistema. Malinaw dapat sa manunulat kung ano ang espesipikong problema para magkaroon siya ng naaangkop na mungkahing solusyon dito. Kung para sa kanya, higit pa sa isang naiisip niyang posibleng solusyon, maaari niya munang itala sa isang burador o draft ang kanyang naiisip na solusyon at mula dito, pipili siya ng isa na pinaka naaangkop para sa nakalaang problema o suliranin. Kapag malinaw na ang solusyon, maaari ka nang makalikha ng layunin. Mahalaga na may koneksyon ang layunin sa ibinibigay o iminumungkahing solusyon. So para yan sa bahagi ng panimula, tandaan na kailangan nakapaloob ang suliranin, solusyon at layunin. Dako tayo sa katawan. Sa bahagi naman ng katawan, binabalangkas o iniisa-isa natin ang plano para maisakatuparan ang proposal. Sa bahagi ng plano, gumagamit tayo ng numerical na paglilista ng proseso o pamamaraan sa pagsasakatuparan. Maliban sa plano, binabanggit din natin ang budget. Ang budget ang nagsisilbing pinansyal na pangangailangan upang mapagtagumpayan o ganap na maisakatuparan ang isang proposal. Gagamit tayo dito ng grapikong visual na talahan na yan o table para malinaw na mailatag ang gastusin at ang kaukulang halaga nito. Sa pagbubuo ng budget, dapat ay maging maingat tayo sa kalkulasyon. Mahalaga ang consistency, lalo na sa bahagi ng kabuuang halaga. Kapag kasi pabago-bago, maaaring magdulot ito ng kawalan ng tiwala sa bumubuo ng proposal. Tuloy natin sa bahagi ng benepisyo at makikinabang. Dito naman binabanggit natin kung ano ang espesipikong grupo ng tao, samahan o komunidad na makikinabang sa nasabing proyekto. Malinaw din dapat na mailahad ang dahilan bakit dapat aprubahan o bakit dapat tanggapin ang isang panukala. So dito lalabas yung benepisyo o yung kabutihang maidudulot dapat ng proposal. Dito karaniwan dumedepende ang nakatataas o ang administrasyon kung tatanggapin ba o hindi ang isang partikular na proposal. Kaya dapat maging maingat tayo sa bahaging ito at sikapin nating maging makatotohanan sa paglalapat ng mga benepisyo. Okay? Ngayon, ilapat natin yung mga ideyang yan sa isang halimbawa. Gamitin nating lunsaran ang halimbawang ito. Una, dapat mailapat muna natin ang pamagat. Sa pagbubuo ng pamagat, gumagamit tayo ng all caps na istruktura ng mga letra o salita. So gamit tayo ng malalaking letra. Maliban dyan, ito yung formula na dapat nating gamitin. Gamit tayo ng panukala bilang bungad sa pamagat, susundan ng solusyon, at tatapusin ng lugar o komunidad. Sa halimbawa natin, ginamit natin ang salitang panukala sa pagpapagawa ng breakwater bilang solusyon para sa Barangay Bacau bilang lugar o komunidad. So ito na yung magiging format natin pangkalahatan sa pagbubuo ng pamagat. Ibig sabihin, lahat ay gagamit ng salitang panukala bilang pambungad sa kanilang pamagat. Okay? So maliban sa pamagat, narito pang ibang batayang impormasyon. Sinusundan natin ito ng pangalan ng taong lumikha o bumuo ng panukalang proyekto. So gamit tayo ng pang-ukol na mula kay. Susundan ng pangalan. Sa pangalan, mauuna muna ang given name, middle initial, at surname. Pagkatapos ng pangalan, itutuloy natin sa address. Address o yung lugar kung saan gagawin ang nasabing proyekto. Sa paglalaan natin ng address, dapat magkakahiwalay ang street, barangay, at lungsod o city. Okay? Kung kumpleto na ang address, ituloy natin sa petsa. Sa petsa naman, ganito ang magiging format. Gagamit ka ng pang-ugnay na ika, susundan ng 11 bilang ng araw kung kailan ito gaganapin, ng Disyembre, yung buwan, at taon na 2015. Okay, so sa konstruksyon ninyo ng petsa, ganito rin yung magiging daloy. Magsisimula muna sa salitang ika, susundan ng araw,
buwan at taon. Sundan natin sa haba ng panahon. Ito naman yung estima. Gaano katagal ang gugugulin para sa gagawing proyekto? So sa halimbawa natin, ang haba ng panahong gugugulin ay posibleng 3 buwan at kalahati, no? Dahil nga konstruksyon ito ng breakwater, pwedeng umabot ito ng month o buwan. Okay? So kayo rin, kapag bumuo kayo ng project proposal, kahit estima lang, hindi na ako mangangailangan ng specific o tiyak na araw. Ang kailangan sa bahaging ito ay estimated time kung gaano katagal ang isang project proposal na isa sa katuparan. Okay? Tuloy tayo sa sumunod na bahagi, ang suliranin o problema kung tawagin. Sa bahagi ng suliranin, mahalaga na mabanggit ang mga sumusunod na ideya. Siyempre, ang partikular na suliranin, ang epekto ng problema, ang naging sanhi o dahilan ng problema, at ang mungkahing solusyon. Kapag pinagsama-sama ang mga ideyang yan, maaari nating ilapat sa isang talata. Upang masigit na maintindihan, gumamit tayo ng highlights sa talatang ito. Ang nakikita ninyong kulay dilaw ay nagpapakita ng problema. Okay? So binanggit dyan yung suliranin kaugnay sa pagkakaroon ng pagbaha sa tuwing sasapit ang panahon ng tag-ulan. Susundan ng kulay gray, no? Epekto ng problema. Dahil nga sa pagbaha, ang resulta nito nagkakaroon ng pagkasira sa bahay, kagamitan at maging sa mga pananim. Sa kulay asul naman, makikita yung bahagi ng sanhi o ng dahilan. Ano ba ang dahilan ng pagbaha? At kung mapapansin ninyo, lumalabas dito sa halimbawa natin, pag-apaw ng tubig sa ilog na nanggagaling sa bundok. Okay? Tatapusin ng kulay berde na nagpapakita ng mungkahing solusyon. So dito naman, kailangan mabanggit ano ba yung naisip na solusyon dahil sa pagbaha. So nagsisilbing solusyon dito ay ang pagpapatayo ng breakwater o pader na pipigil sa mabilis na pag-apaw ng tubig mula sa ilog. Okay? So dapat pag bumuo kayo ng suliranin, mabanggit ninyo ang 4 na mahalagang ideya. Okay? So sa paglalapat natin ng suliranin, gamit tayo ng Roman numeral 1, pagpapahayag ng suliranin bilang subtitle. Okay? Tuloy tayo sa pangalawang bahagi, ang layunin. Sa layunin naman, dapat ito ay magsimula sa pandiwa o verb na ang aspekto ay nasa panghinaharap o future tense. Dahil nga project proposal ito, isang plano na gagawin pa lamang, kailangan ng aspekto ng pandiwa ay panghinaharap. So pwede tayong gumamit ng unlapi na makapagpagawa, makapagpalaganap, makapagsagawa, makalunsad o makabunsod, no? Makapagpatayo, no? At marami pang halimbawa ng pandiwa. Okay, so sa halimbawa natin dito, isang layunin lang ang kailangan. Makapagpagawa ng breakwater o pader na makatutulong upang mapigilan ang pag-apaw ng tubig sa ilog at matiyak ang kaligtasan ng mga mamamayan, maging ang kanilang mga ari-arian at hanap buhay sa susunod na buwan. Gaya ng binanggit ko kanina, dapat ang layunin at ang solusyon ay magkaugnay sa isa't isa. Okay? Pagkatapos ng layunin, Roman numeral number 2, sundan natin ang Roman numeral 3, plano ng dapat gawin. Sa plano naman, numerical nating nililista ang step-by-step process kung paano gagawin ang nasabing proposal. Okay? So sa unang bahagi, mapapansin ninyo, nakatuon muna ito sa mga dokumento na papipirmahin. Okay? So pagpapasa, pag-aaproba at paglalabas ng budget. Pagkatapos ng proseso, nakalagay sa loob ng panaklong kung gaano katagal yung estimang araw para sa maisakatuparan ito. Okay, so sa halimbawa natin, ginamit ang salitang 7 araw. So inaasahan ko sa gagawin ninyong equivalent task, ganito rin ang magiging unang hakbang ninyo sa plano. So kailangan muna ng pag-aaproba ng permit, ng mga dokumento, bago ganap na maisakatuparan ang mga susunod na hakbang. Pangalawang hakbang, pagsasagawa ng bidding mula sa contractor
o mangongontrata sa pagpapagawa ng breakwater. Dahil nga construction ito ng breakwater, kailangan makahanap ng naaangkop na contractor. So para magkaroon ng agreement sa contractor, magkakaroon muna kayo ng bidding, kung tawagin, no? So sa bidding, pinag-uusapan kung anong package ang gagamitin sa contractor, kung magkasama na ba ang mga trabahador at materyales na kukunin o materyales lang. No? So kailangan malinaw yan sa bumuo ng project proposal at sa contractor kung ano ang lalamanin ng bidding. Kapag malinaw na ang bidding, pwede nang dalhin ang agreement na ito, ang kasunduang ito sa barangay council o sa konseho ng barangay para maglabas ng permit na maaari ng isakatuparan ang pagbubuo ng breakwater. Okay? At kapag natapos na ang permit, naaprubahan na ang clearance para dito, pwede nang magsagawa ng pagpapatayo ng breakwater sa ilalim ng pamamahala ng konseho ng barangay Bacau. So yung pagpapatayo ng breakwater, inaasahan na tatagal ito ng 3 buwan. At kapag natapos na, ganap ng nagampanan ng pagpapatayo ng breakwater, pwede nang simula ng pagpapasinaya at pagbabasbas nito. So ito yung tinatawag na ribbon cutting at pagbibless sa isinagawang breakwater na maaaring tumagal lang ng 1 araw. Tandaan, sa bahagi ng plano, kailangan may proseso at estimang tagal ng araw na gugugulin para sa nasabing proseso. Okay? Pagkatapos ng plano, ituloy natin sa budget, no? Sa paglalaan natin ng budget, gagamit tayo ng talahan na yan. May 2 hanay na nakasaad, mga gastusin at halaga. Sa bahagi ng gastusin, maaari nating i-estima dito yung pangkalahatang pangangailangan na. No? So sa halimbawa natin, inilagay dito yung materyales at ang sweldo ng trabahador. Kahit hindi na natin ilatag yung isa-isang materyales, okay lang. So depende yan sa naging usapan, sa bidding, kaugnay sa contractor, kung gaano karami yung materyales at kung gaano karami ang mga trabahador na kikilos. So ang kaukulang halaga nito, 3,200,000 at 200,000. Okay? So para naman sa ikalawa, yung gastusin para sa pagpapasinaya o pagbabasbas nito. No? So dahil ito ay bubuksan sa buong barangay ng Bacau, posible na maraming lalahok para sa blessing. So magkakaroon ng handaan yan. Magkakaroon ng mga palaro, programa, o ng ilang panlibangan, okay, bilang bahagi ng pagpapasinaya ng breakwater. So posibleng magkaroon ito ng kaukulang halaga na 20,000. So sa kabuuan, nasa 3,200,000 okay, para sa kabuuang budget na kakailanganin sa project proposal. So gagamit tayo dito ng talahan na yan para madaling makita ang kabuuang halaga at ang tiyak na gastusin sa nasabing proposal. At panghuli, syempre, ang benepisyo at makikinabang ng nasabing proposal. Mahalaga dito na mabanggit kung sinong grupo ng tao o komunidad ang tatanggap ng benepisyo at ano ang rason bakit kailangan itong aprubahan ng nakatataas. Para masigit na makita ang benepisyo, pwede nating ilapat kung sinong komunidad ang tatanggap, no? So sa nakikita ninyo, may 3 komunidad na maaaring makinabang sa bubuing project proposal. Yung kulay green na nakikita ninyo, para yan sa mga residente. Ito yung pakinabang na makukuha ng residente. Yung pangalawa naman na kulay dilaw, nagpapakita naman yan ng pakinabang na maaaring makuha ng mga opisyales. At para sa kulay asul, yan naman ang pakinabang o benepisyo na maaaring matanggap ng mga magsasaka. So sa kabuuan, may 3 komunidad na maaaring makatanggap ng benepisyo sa nasabing proyekto. Pag pinagsama natin yan, yan ang kabuuang nilalaman ng isang project proposal para sa unang pahina at ikalawang pahina. Okay? So yan yung kabuuan ng ating pagtalakay sa panukalang proyekto. Hangad ko na naging malinaw ang ating diskusyon dito, no? Salamat sa inyong malinaw at maunawaing pakikinig. Hanggang sa muli para sa mga susunod pa nating aralin. Maligayang pagkatuto sa iyo.